pa rin pumupunta dito sir para maligo? Oo, minsan kami nagpupunta pa rin din pagka kaya rin ng piyesta, gano'n, piyestahan. Ibang tricycle sir, bakit nakataas siya? Kasi madalas ang high tide dito. Tara, punta tayo dito sa kabilang side naman. Tignan mo, basa oh. Inabutan ng tubig din dito. Okay, so, dadaan sila dito sa tulay. Ayan. Kayo ma'am, saan kayo pupunta ma'am? Pampanga o yan, Pampanga. Pampanga? Oo. Ilang minutes papunta doon? 20 minutes andun. Lugar dito sa may Bulacan na madalas nagkakaroon ng high tide kahit walang malakas na ulan or bagyo dito. Bawat taon naman dito ay unting-unting tumataas din yung level ng tubig. Kung may kikita mo yung mga daanan ng mga bangka dito, nagmistulang highway siya. Tapos itong sa gitna naman, ito siya, tuwing umaga ay mataas yung level ng tubig. Pagsapit naman ng hapon, ito ay unting-unting umuupa naman. At ngayon ay pasyalan natin itong Hagonoy, Bulacan. Dito tayo magsisimula malapit sa may Pugad Island na isa din sa most sinking island dito sa Philippines. At dadaan tayo dyan sa Aroma Beach. Alam nyo ba na yan ay dinadayo ng mga turista dati para maligo. Pero ngayon, unting-unting lumulubog na din yung beach dyan. Pagkatapos, sasakay tayo ng bangka papunta sa may proper town nitong Hagonoy, Bulacan. Marami ng mga modes of transport nila ito guys, itong bangka. Papunta sa pinakabayaran nila. Mahigit 30 minutes since papunta doon. So dumaan tayo saglit dito. Ito yung tinatawag nilang sinking island dito sa Philippines. Ito guys, nandito na tayo ngayon sa Aroma Beach. Yan yung tibagin ng Hagonoy, Bulacan. Tapos sa kabilang side naman, ito lang yung Pugad Island. Ito yung unting-unting tumataas yung mga level ng tubig dyan. So isa sa pipicture natin ngayon dito, ito nakadock na tayo. Ito yung tinatawag nilang Aroma Beach. Aroma Beach. Bakit tinawag na ako sir, Aroma Beach? Hindi ko, nakagisna ko na lang din. Tawagin yung Aroma Beach. Kasi maraming aroma nung araw dito. Kaya Ibig siguro, sabihin dati sir, maraming mga aroma. Naliligo dito. Naliligo, dati puno Oo. lagi yan. Itong puno, andito na talaga yan. Oo, andyan na yun. Mga higit na 100 taon siguro yung puno yan. So ngayon sir, anong itsura nito dati? Maganda, malilim. Tapos para siyang kuweba, malilim siyang Parang kuweba. Oo, mag-aabot yung mga dahon. So dati yung mga tao, pag maligo sila, dito lang. Oo, dyan lang. Tapos mababaw din. So sa sir, unting-unting ko pala siya, lumulubog. Oo, No? unti-unti lumulubog. Nakakain Ito ng kabayo, dagat. no? Ito, dinadayo ng mga turista to dati. Oo, dinadayo dati ng mga turista. Oo, itong Aroma Beach kabayo, sikat na kuan pala to, tourist. So dito guys, makikita nyo na tumataas na yung level ng tubig talaga. Pero meron pa rin pumupunta dito sir para maligo. Oo, minsan kami nagpupunta pa rin din pagka kaya rin ng piyesta, gano'n, piyestahan. Fiesta. Piyesta, So paano lang dito, naliligo na lang? naliligo na lang kami. Kaya lang, sa bangka na lang minsan kami, dahil high tide. Oo. Sa bangka lang kami. Okay pala. So mag-arkila ka na lang ng bangka Oo, papunta dito. harkila bangka. Pero minsan bangka na rin namin, ginagamit na kahit maliliit. Oo. Pero sir, hindi na to babalik sa dati. Hindi na. Ganito na Pagka talaga, yan, no? babalik sa dati yan, kung mapapagawa ng gobyerno, yung Hmm. gagastusan. Sayang siya, no? Pwede maging kanto. Noong araw, pakarang alimango rin. Ngayon, pati alimasag man. May mga nahuhuli dito. Mga huli. Alimango, alimasag. Limasag. Ayun. So ngayon sir, kung anong mga araw pa marami mga tao pumupunta dito?
Panahon ng mahal na araw. Mahal na araw. Oo. May Pero pag may birthday. weekends marami din. Oo, marami din. Pag may mga birthday, nagsisipunta rin. Ay, mga birthday. Oo. So ito yung pinakakuan niya. Dito sir, mababaw pa to dito? Oo, mababaw pa yun. Hanggang doon, mababaw yun. Hanggang doon. Doon mababaw? Kaya lang, mababasa tayo. Pwede ka pala maligo pala dito. Mm. Pag lumayo ka lang unti doon, barang ka na. So hindi na beach ang tawag nyo dito sir? Aroma Beach. Aroma ko na, island na. Aroma Island na. Was out beach na. Was out beach. Mm. Ito sir, yung mga meron nakalagay net dyan, ano yun siya? Kung ano yun, kung tawagin dito ay baklad. Baklad. Oo, baklad. Anong meron? Huli na hipon, Hipon. bangus, limasag, limango. Pangkaraniwan hipon. Karang hipon. Mm. Maubos yung mga kanya sir, no? Naubos. Yung mga dahon niya. Naubos na yung puno. Puno talaga. Pero ganito kataas yung tubig sir, meron pang mas mataas dito. Lumulubog yung ano yun. Hindi, taas na yung lubog yan. Lubog din? Oo. Grabe pala. Grabe, pag may high tide. Hindi mo na makita Again, yun. low tide yan, nakagataw ito. So ito sakto ka ba yung low tide yung Low pagpunta tide. natin ngayon dito? Dito ka ba yung punta tayo doon sa Hagonoy, Bulacan? Yung pinaka-downtown naman. Simulan tayo dito sa Aroma Beach. Pag high tide sir hanggang saan sir? Hanggang Dito. saan? Grabe. Grabe pa, ang taas pala. Ah, Tubig dyan. tubig. Lubog na sa baryo doon, lubog na doon sa Tibagin. Grabe pala, no? Talagang bawat taon, sir, na na-witness mo talaga yung kwan dito, no? Taon-taon talaga. Taon-taon ka ba yan? May baha, oo. Ito yung tinatawag nilang climate change. Dami change. Oo. So, bira nyo may kita to dahil alas karamihan ng mga karating dito sa Pugad tsaka dyan sa Tibagin ay bangka talaga. Nagmisto lang highway ang mga daanan ng mga bangka dito. So simula doon ay papunta tayo sa town proper nitong Hagonoy, Bulacan para magtutour naman tayo doon at ating alamin din ang sitwasyon kung gaano nga ba katindi yung pagkakaroon ng high tide. Alright, nandito na tayo ngayon sa kabayanan nitong Hagonoy, Bulacan. So may 30 minutes ang biyahe para makarating dito. Dito yung area nitong mga kabayan, mga bangka. Galing pa doon malapit sa may Aroma Beach and Pugad Island. So ito guys, papunta na tayo ngayon ng Hagonoy Municipal Hall. So pansin nyo ngayon dito, bumabaha, no? Ito ay normal na araw lang, walang ulan. So ito, na rin talaga, kinalawang, no? So madalas nagkakaroon dito ng mga pagtaas ng level ng tubig. Kahit hindi pa panahon ng tagulan, no? So ito, papunta na tayo ngayon ng Municipal Hall ng Hagonoy ngayon. Sala natin. Alright guys, nandito na tayo. Ito yung tinatawag nilang
Santo Niño. Ito yung simbahan dito. So mapapansin nyo dito sa mga ibang lugar, talagang may mga ibang part ng kalsada. Ito yung Santa Ana. Area kung saan merong mga sakayan ng mga bangka. Yung pila ng mga tricycle. Tapos dito yung mga sakayan ng bangka papunta sa mga ibang barangay dito sa Hagonoy. Tulad ng Tibagin, Pugad. So dito nag-aantayan ng mga pasahero. Ito ko muna tong terminal ng Kabayan at saka itong klase ng mga kanila tricycle. Kung mapapansin nyo, merong mga ibang tricycle dito na mataas. Ito, naka-elevate siya. Mga ibang tricycle sir, bakit nakataas siya? Kasi madalas ang high tide dito. Tapos high tide sa kalsada, minsan hanggang binti. Oo. Minsan ganyan. Sa bayan ng Baguio, pagka hanggang dito lang, inaabot yan. Siguro, sir, kinalawang na rin to. Ang lugar pa nila doon, nilulubog. Kanina umaga sir, dumaan ako dito sa kanina pala siya, mataas yung tubig. Ano pa yun ha? Kumbaga 3-0 lang. Ang pinakamalaki, umaabot ng 5-2. Tansyahin mo na lang yung ano. Dadaan niya ng 3-3, 3-9, 4-0, 4-3, 4-6, 4-9, 5-2. Pinakamalaki. So yung tricycle nyo sir, ganito lang. So hindi kayo, Pagka high tide, hindi na ako lumalabas. hindi kayo lumalabas sir. Saan yung mga biyahe nyo nito sir? Dito kami sa Santa Monica lang. Bago dumating ng tulay ng ano. Okay. Halo-halo yung mga tricycle nila dito, tulad nito, meron mga mataas yan. So kay sir, mataas din. Sir, ibig sabihin yung ganito sir, inabutan pa rin ganyan kan? Inabutan pa rin ganyan baha niyan? Oo. Wala. Malakihan ng tubig talaga. Tamaan yung makina mo nun. Humihinto kami. Humihinto, no? Oh, grabe pala. Nandito na tayo ngayon sa Santa Monica. Kung mapapansin mo sa mga ibang area ng mga bahay dito, halos nilalagyan na siya ng mga barrier. Tapos yung iba dito matataas na. Ayan, dahil itong lugar na to talagang prone or lagi nagkakaroon ng mataas sa tubig dito. Kaya nandito na tayo sa Santa Monica Street. Common na yung mga paggagamit nila ng bangka dito para makatawid. Saan pa kayo galing? Sa Kubo. So madalas sir, bangka yung sinasakyan nyo dito para makatawid? Okay. Ito yun, meron silang karga ng mga lambat kayo, no? Na ibababa nila ngayon dito. Kapag high tide ma'am, hanggang saan yung tubig dito ma'am? Malaki po. Mataas. Mataas. Hindi, parang hindi na makatawid yung kan dito. Baka dyan. Hapon to hanggang dyan kabayan, kita mo yung yellow na guhit yan, no? Hanggang dyan. Sa umaga, mataas yung tubig. Tapos hapon naman, unting-unting umuupa yung tubig dito. Ayan. So itong kalsada na dinadaanan natin ngayon, nataasan na to siya. Oh. Para makarating ka dito sa ibang lugar, mas mabilis kung sasakay sila ng bangka. So meron pala silang tawiran dito. Tignan mo, basa oh. Inabutan ng tubig din dito. Okay, so dadaan sila dito sa tulay. Ayan. Ang buwan na mataas yung tubig dito? Bukas na, malaki. Bukas. Bati na kayo nila. Kanina lang, malaki. Wala ka ng balak bumalik eh. So sa umaga mataas, paghapon baba na siya. Kayo ma'am, saan kayo pupunta ma'am? Pampanga yan, Pampanga. Ilang minutes papunta doon? 20 minutes andun eh. Masantol. Puro tubig din ah.
yan, diretsong Pampanga. Mas mabilis dito ang sasakay ka ng bangka. Oo. Ay, makikita ka pa sa bagang yan, no? 93. Pero nung taong 1963, sir, anong itsura nito dati? Eh maganda, palayan dito. Palayan pa. Ano yun, Bes? Hindi pa ganun kataas yung tubig dito. Hindi pa naman lumulubog yan. Hindi pa lumulubog. Palayan, saan yung palayan dito? Ayan, Doon sa dulo palayan pa yan. Dati ang palayan, ngayon palaisdaan na. Dating palayan, ngayon palaisdaan na. Kasi hindi na maanit tabang yan, alat na lagi. Yung tubig, lagi na maalat. Tapos pansin ko lang dito, sir, yung mga tubig halos magkadikit na sa bahay, no? oo. Malaki ng tubig talaga rito. Oo. Maraming beses na rin tinaasan itong mga bahay dito. Oo. Yan, malubog. Kahit ang nagtasi, ganun. Lumulubog, sir, no? Bawat taon. Oo. So kailangan siyang taasan. Kailangan nilang yumuko talaga dito, no? Eh, kanina, lalo nakakaraan yan. Okay, so kakahupa lang yung tubig ngayon dito. Nasa kabilang side lang tayo. Ilang pasada yung daanan. Puro palayan to dati. Oo, lahat na yan. Buong po na Ngayon, naging palaisdaan na. yan. Lahat. Tumataas yung tubig. Hindi. Maganda rin kita sa... Kasi maalat na rin. Maalat na rin dito ngayon. Hanggang saan po yung tubig dito kanina? Dito mataas. Hindi magaling. Hindi magaling ata. Ah. Mga siguro. So parang bahala siya. So pagdating ng hapon pala, umuwi pa yung mga tubig dito. Araw-araw yan dito. Laging bubog. Parang normal na dito, sir. Parang na siya. Umaga lubog, tapos hapon mawawala. Minsan naman sa gabi lubog. So, Minsan, ganitong oras, may tubig yan. Tubig na bata, tubig matanda. Sa puno kayo, sa laki ng tubig. So guys, yun natin yung dulo, ha. Ito, matatanaw mo yung dagat, to. Ito naman yung Hagonoy East Central School. So katulad nito, oh. Ito pala yung sementeryo. Binabaha din pala dito, oh. Ang taas ang level ng tubig, oh. So ito siya, tinaasan na yung kalsada dito dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Yan, meron kataas na dito, oh. Sitwasyon ngayon dito, no, after magawa nito ng kalsada na pinataas siya. Ayan, yan yung kalsada dati, oh. Yung mga ibang bahay dito, tinataasan na rin nila paglagay nito ng mga kawayan, no? Kasi ayon sa mga tanong ko, yung mga taga Hagonoy daw, parang normal na yun dito pagkakaroon ng high tide. Lalo na pag umaga, mas mataas to. Ito yung town proper ng Hagonoy, Bulacan. Ito po yung Santo Niño Road, kung saan dito madalas nagkakaroon ng high tide. Sa umaga, sa hapon naman yan ay umuupa. So madalas yung mga sasakyan doon sila sa kabila dadaan sa Santa Monica para sa mga sasakyan na hindi masyadong mataas. So dito na dumadaan yung mga tricycle na mataas yung gulong or naka-elevate siya.